Nagsimula ang kwento nang makita natin ang isang lalaki na nagngangalang Pepeng, na nagmamadaling pumasok sa trabaho. Nalaman namin na siya ay isang karaniwang tao na nakakuha ng isang normal na trabaho pagkatapos ng kolehiyo, ngunit nalaman niyang toxic ang kanyang amo. Nakarating siya sa istasyon ng tren, at malapit nang magsara ang mga pinto, ngunit pumasok siya at nakapasok sa tamang oras. Nakikita namin na 8:59 na, ngunit nagmadamali si Pepeng, at nagawa niyang mag-sign in sa huling sandali. Dumaan ang umaga, at nagsimulang mag-isip si Pepeng tungkol sa kung ano ang dapat niyang i-order para sa tanghalian, ngunit kailangan niyang paghambingin ang lahat ng iba't ibang diskwento upang makuha ang pinakamagandang deal dahil mahirap siya. Pagkatapos niyang kumain ng tanghalian, nagsimula siyang maglaro para makapag-relax, ngunit nang mapansin niya ang kanyang amo, mabilis siyang nag-alt-tab sa ibang screen. Pinagmamasdan siya ng boss mula sa kanyang likuran, ngunit wala siyang napapansin. Ipinagpatuloy ni Pepeng ang kanyang laro, ngunit patuloy na sinusubukan ng kanyang amo na mahuli siya, sinusubukang hulihin siya. Pagsapit ng 6 p.m. si Pepeng ang unang mag-log off, naghahanda na makauwi sa lalong madaling panahon, ngunit pinigilan siya ng kanyang amo. Ang kanyang amo ay humihingi ng kopya ng kanyang presentasyon, ngunit nagsabi si Pepeng na ang deadline ay 1 linggo pa. Pinipilit ng kanyang amo na kunin ito ngayon, ngunit tumanggi si Pepeng, na sinasabihan ang kanyang amo. Pinagbantaan siya ng kanyang amo na tatanggalin siya, ngunit wala siyang pakialam, sinabihan ang kanyang amo na huwag kalimutan ang kanyang sahod kung hindi ay magdedemanda siya. Ngunit nakikita namin na ito ay lahat ng kanyang imahinasyon dahil pumapayag siyang mag-overtime para matapos ang presentasyon. Nakikita natin si Pepeng na nagtatrabaho pa hanggang sa siya na lang ang naiwan. Na-off ang ilaw, at bigla siyang nakatanggap ng message. Nakita niya na pinadalhan siya ng kanyang kaibigan ng pagsusulit upang makita ang kanyang kapalaran, ngunit hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang telepono sa kanyang bin. Habang pinupulot niya ito, nakita niya ang screen na nangangako na ihayag ang kanyang kapalaran, at biglang may boses na nagsasabing ay activate ang fortune conversion system. Ang kanyang telepono ay pumutok sa liwanag, at hindi mabilang na mga talisman ang biglang nagpakita sa paligid niya. Siya ay sinipsip sa hangin at itinapon sa kanyang bin, dahilan upang siya ay mawala. Siya ay ginaisang ng kanyang kaibigan na si Yonggo, na nagsabi sa kanya na bumangon para sa klase ng din dahil kukunin ang pagdalo. Nalilito si Pepeng habang lumilingon sa paligid, at sinabihan siya ng kanyang mga kasama sa silid na tumayo habang paalis sila. Napagtanto ni Pepeng na siya ay nasa dati niyang dorm sa kolehiyo, at bumalik siya noong siya ay freshman. Iniisip niya kung ano ang nangyayari, at iniisip niya ang tungkol sa pagpunta sa kanyang klase, ngunit natatandaan niya na ang dean ay hindi kailanman kumuha ng attendance sa kanyang klase. May isa pang guro na palaging palakaibigan, sinasabing hindi mahalaga ang pagdalo ngunit sa pagtatapos ng semester failed lahat ng hindi dumalo. Iniisip niya kung paano babalik sa hinaharap, ngunit napagtanto niya na ito na ang kanyang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay upang hindi siya magtrabaho sa isang toxic na trabaho. Bigla na lang siyang babagsak pero nag-activate ang fortune conversion system niya. Na-activate ang sistema at ipinakilala ang sarili bilang Ricardo. Ipinaliwanag nito na bibigyan siya ng system ng startup fund para matulungan siyang yumaman. Binigyan siya ng 50,000 para magsimula, at agad niyang iniisip ang mga bagay na mabibili niya. Ipinaliwanag ni Ricardo na bibigyan siya ng system ng pera sa mga regular na pagitan na magagamit niya sa pagpapatakbo ng isang kumpanya, at batay sa kanyang profit-to-loss conversion rate maaari siyang kumita ng pera para sa kanyang sarili. Nasa sabik si Pepeng na yumaman, at nagagawa ni Ricardo ang kanyang profit-to-loss conversion rate ngunit hindi ito napupunta gaya ng inaasahan dahil mas mataas ang kanyang loss ratio kaysa sa kanyang profit rate, kaya ang pagkawala ng pera ay talagang mas kumikita. Nasa sabik siya sa pag-aakalang mas madaling mawalan ng pera kaysa kumita nito, kaya ipinagdiwang niya kung gaano siya kasworth. Sinabi sa kanya ni Ricardo na ang susunod na hakbang ay ang magparehistro ng isang kumpanya, kaya iniisip niya kung anong uri ng larangan ang dapat niyang pasukin. Nag-iisip ng isang shortcut ngunit binanggit ni Ricardo ang isang grupo ng mga patakaran at paghihigpit, kaya napagtanto niya na kailangan niyang magkaroon ng isang lehitimong kumpanya. Humihingi siya ng ilang oras para mag-isip, at naghahanap siya ng ilang ideya habang sinusuri niya ang kanyang telepono. Napagtanto niya na ang industriya ng laro ay magiging perpekto para mawala ang kanyang pera dahil mahirap talagang maging matagumpay.
Sinabi niya kay Ricardo ang kanyang desisyon, ngunit hindi sinasadyang pinangalanan ang kanyang kumpanya ng isang bagay na katawa-tawa, ngunit wala siyang pakialam dahil wala siyang planong maging matagumpay. Binalaan siya ni Ricardo na hindi niya dapat sabihin kahit kanino ang tungkol sa sistema kung hindi ay mahaharap siya sa parusa. Binabati siya ni Ricardo ng magandang kapalaran, at may lalabas na 14 na araw na timer. Natakot si Pepeng habang iniisip niya kung paano siya makakabuo ng laro sa loob lamang ng 14 na araw, at bumalik si Younggo sa dorm. Tinanong siya ni Pepeng kung posible bang gumawa ng laro sa loob lang ng 2 linggo, at sinabi ni Younggo na madali lang ito, na nagpapakita ng platform na puno ng mga template at mapagkukunan na ginagawang posible na gumawa ng laro, nang hindi man lang alam kung paano mag-code. Nakikita namin si Pepeng na tumitingin sa platform sa library, napagtantong hindi ito ang pinakamahusay ngunit sa tingin niya ay perpekto ito para sa paggawa lamang ng isang masamang laro. Gumagastos siya ng 20,000 sa driving template simulator, nagbabayad ng 15,000 para sa mga assets sa background, at nagdagdag siya ng ilang iba pang pangunahing feature na namamahala upang gastusin ang lahat ng kanyang pera. Iniisip niya kung ano dapat ang gameplay, at nagpasya siyang gawing posible ang pinaka-boring na laro. Lumilikha siya ng kurso para sa laro, at natapos niya itong lampasan ng 8 oras sa pag-aakalang kamumuhian ito ng mga manlalaro. Sa tingin niya ay perpekto ito, na tinatawag ang larong Lonely Desert Road, at nagpasya siyang ibenta ito para sa 1 yen para magkaroon siya ng pinakamababang tubo kung sakaling may bumili nito. Nakikita niyang walang bumibili sa kanyang laro, kaya natutuwa siya sa pag-aakalang kikita siya. Ang kanilang mga kapitbahay ay pumasok sa dorm na nag-iimbita sa kanila na maglaro ng mga video game, ngunit sinabi sa kanila ni Pepeng na hindi siya maglalaro dahil hindi siya nakatulog noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga kasama sa silid ay nakikipaglaro laban sa kanilang mga kapitbahay, ngunit napagtanto nilang lahat sila ay mga newbie at sila ay natatalo sa laban. Habang nagpapatuloy sila sa paglalaro, nakahiga si Pepeng sa kanyang kama habang iniisip ni Younggo kung iniistorbo ba nila siya, ngunit inihayag niya na nag-e-enjoy siya sa sandaling iyon. Nalaman namin na pagkatapos niyang magtrabaho, binili niya ang lahat ng mga laro na gusto niya ngunit hindi niya ito nagawang laruin dahil abala siya sa kanyang mga gawain. Pero alam niyang mag-iiba ang lahat dahil kailangan lang niyang mawalan ng pera para kumita, sa pag-aakalang hindi na niya kailangan pang magtrabaho para mabuhay siya sa dati niyang pinapangarap. Nakilala namin ang content creator na si Castro, at nalaman namin na sikat siya sa pagkukover ng masasamang laro sa kanyang channel, ngunit nahihirapan siyang kumita dahil hindi siya makahanap ng sponsor. Naghahanap siya ng isang laro upang i-cover para sa kanyang susunod na video, at nakita niya ang Lonely Desert Road. Binasa niya ang introduction na nagbabanggit na ang laro ay magmumuni-muni sa kanyang buhay. Napansin niyang kawili-wili ito kaya nagpasya siyang laruin ito, at nagulat siya nang malaman niyang wala itong kwento. Nagsimula siyang magmaneho sa disyerto ngunit siya ay nag-ambala kaya siya ay nauwi sa pag-crush na naging dahilan upang siya ay matalo sa laro. Ngunit ginagamit niya ang kanyang controller, at gumugugol siya ng maraming oras sa pagsisikap na kumpletuhin ito. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng antok kaya sinubukan niyang i-pause ang laro ngunit napagtanto niya na hindi niya kaya, at nauwi siya sa pag-crush muli, na naging sanhi ng kanyang galit. Nagiging determinado siyang tapusin ang laro, sa pag-aakalang sinusubok na ang kanyang mga kasanayan sa paglalaro, kaya nagpasya siyang laruin ito sa lahat ng mayroon siya. Pero nagpupumilit pa rin siyang i-clear ito at siya ngayon ay bigo, iniisip na sumuko. Ngunit binanggit sa isang abiso na may naghihintay sa kanya sa finish line kaya naging curious siya, at nagpatuloy siya sa paglalaro ng ilang oras habang nagsisimula siyang magmuni-muni sa kanyang buhay, sa pag-aakalang nakamit niya ang enlightenment. Sa wakas ay naabot niya ang finish line ngunit binabati siya ng laro sa pag-aaksaya ng 8 oras ng kanyang buhay, kaya nagalit siya na tinawag itong panloloko. Nakikita namin si Pepeng sa kanyang silid-aralan, habang ipinapakita sa kanya ni Ricardo ang kanyang data na nagpapaalam sa kanya na mayroon siyang 11 araw bago ang susunod na closing date. Sa palagay niya ay kikita na siya dahil walang nagda-download ng kanyang laro, ngunit sa sandaling iyon ay naririnig niya ang kanyang mga kaklase na pinag-uusapan ito, na pagtantong naging viral na ito. Kaya nagmamadali siyang umuwi na nagtataka kung bakit ito binibili ng mga tao, at tiningnan niya ang kanyang laptop nang mapagtantong naging sikat na sikat ito dahil kin-over ito ni Castro sa kanyang channel.
Pinapanood ni Pepeng ang kanyang video habang sinasabi niya sa kanyang mga manonood na huwag maglaro ng Lonely Desert Road na tinatawag itong pinaka-nakakainis na laro sa kasaysayan, at binanggit niya na binati siya nito sa pag-aaksaya ng kanyang oras. Ngunit na-curious ang mga tao kaya nagsimula silang bumili ng laro. Inaanyayahan ni Younggo si Pepeng na laruin ito, na nagsasabing dapat nilang subukan ito, ngunit tumanggi siya at sinabi niyang masama ang sitwasyon dahil gusto niyang mag-flop ang kanyang laro. Kaya binago niya ang paglalarawan nito na sinusubukang kumbensihin ang mga manlalaro na humingi ng refund, ngunit sinabi nila sa kanya na ang pamamaraan ay nakakapagod kaya nagpa siya silang hayaan siyang panatilihin ang pera. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman namin na naglalaro si Younggo ngunit nagtataka siya kung paano ito naging viral na nagsasabi na ito ay kakilekilabot ngunit ang mga tao ay hindi maaaring tumigil sa paglalaro nito. Binanggit ni Pepeng na hindi ito sinadya upang laruin, at nawalan siya ng pag-asa dahil alam niyang mas mababa ang kikitain niya. Nakita namin ang isang lalaki na nagngangalang Ling na may-ari ng isang malaking kumpanya ng gaming. Ipinaalam sa kanya ng kanyang assistant ang tungkol sa Lonely Desert Road game, na sinasabing nagiging sikat na ito, ngunit binanggit niya na ₱1 lang ang halaga nito, na sinasabing hindi ito sulit na bilhin dahil hindi sila kikita. Ngunit ibinunyag niya na wala siyang pakialam sa pera dahil ang layunin niya ay imonopolyo ang industriya ng paglalaro, at sinibak niya ito dahil sa hindi pagbabahagi ng kanyang pananaw. Si Pepeng ay naghahanap sa internet na gustong matutunan kung paano mawalan ng pera, ngunit wala siyang mahanap na sagot dahil walang interesado sa paksang iyon. Dumating ang closing date at napagtanto niya na kumikita ang kanyang laro ng ₱70,000 ngunit dahil sa rate ng conversion ay 700 lamang ang natatanggap niya. Binati siya ni Ricardo sa paglikha ng isang matagumpay na laro, ngunit hindi siya masaya dahil gusto niyang kumita ng mas maraming pera. Sinabi sa kanya ni Ricardo na magkakaroon siya ng 300,000 para sa ikalawang round, na nagpapakita na mayroon siyang 30 araw hanggang sa susunod na closing date. Pero nagtataka siya kung paano niya gagastusin ang pera dahil magagamit lang ito sa pagsisimula ng negosyo. Umuwi si Pepeng at inanyayahan siya ni Younggo na maglaro ng totoo, na pagtantong masama ang pakiramdam niya. Pumayag siya dito kaya ipinaalam ni Younggo sa kanilang mga kasama sa silid na sasama siya sa kanila, sa pag-aakalang makakapaghiganti na sila sa kanilang mga kapitbahay. Binubuhat ni Pepeng ang koponan ngunit natatalo pa rin sila dahil si Younggo ay isang kaayla-hilakbot na manlalaro, kaya sinisisi siya ng lahat sa resulta. Sinabi niya kay Pepeng na dapat ay gumawa siya ng isang mas mahusay na trabaho, kaya siya ay naging masama sa pagtawag kay Younggo bilang isang pasanin. Pero bigla siyang may naisip. Nang gabing iyon, iniisip ni Pepeng si Younggo na iniisip na siya ang susi sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera. Nilapitan siya ni Pepeng habang natutulog ngunit nakita niya si Pepeng kaya nagpanik siya, na inaalerto ang lahat sa gusali. Kinabukasan, patuloy na sinusundan ni Pepeng si Younggo kaya nagalit siya sa pagtatanong kay Pepeng kung ano ang gusto niya. Bumalik sa dorm, nakita namin na bumili si Younggo ng mga libro tungkol sa programming at iniisip ni Pepeng na mabibigo sila dahil hindi siya praktikal. Ipinaalala sa kanya ni Pepeng na hindi na nila kailangang magsulat ng mga code dahil mayroon na silang online platform para mapadali ang trabaho. Kaya iniisip ni Younggo kung ano ang dapat niyang gawin sa mga libro. Sinusubukan niyang basahin pa rin ang mga ito, ngunit agad siyang nakatulog at natutuwa si Pepeng na makita itong iniisip na gagana ang kanyang plano. Kinabukasan, naisip ni Pepeng ang tungkol sa larong dapat nilang gawin dahil alam niyang sikat ang kanyang kumpanya dahil sa isang driving game, kaya kailangan niyang mag-isip ng kakaiba dahil ide-download ng mga tao ang laro kung ito ay katulad ng Lonely Desert Road. Isinasaalang-alang niyang gastusin ang lahat ng kanyang pondo upang lumikha ng isang mas malaking laro at sadyang nabigo itong ilunsad, ngunit binalaan siya ni Ricardo na makakatanggap siya ng parusa kaya sa huli ay nagpasya siyang laban dito. Napagtanto niya na ang mga manlalaro ng mobile ay hindi pamilyar sa kanyang kumpanya kaya plano niyang lumikha ng isang mobile na laro. Alam niyang sikat ang mga card game, ngunit karamihan sa mga ito ay nabigo dahil sinusubukan nilang kopyahin ang numero 1 laro na tinatawag na Three Kingdoms, sa halip na magkaroon ng bagong ideya. Kaya't nagpasya siyang gawin ang pinakamasamang laro ng card sa mundo, na nagsasabi kay Younggo na kukuha sila ng mga artist para tulungan sila sa disenyo. Sinabi sa kanya ni Younggo na may mas murang paraan upang gawin ito ngunit determinado siyang mawala ang lahat ng kanyang pera, kaya sinabi niya kay Younggo na ipupuhunan niya ang lahat ng mayroon siya upang lumikha ng pinakamahusay na laro ng card na posible.
Kumain sila sa isang restaurant habang sinasabi ni Pepeng kay Younggo na muling isulat ang mga kwento ng mga karakter, ngunit nababahala siya sa pag-aakalang masisira nito ang laro. Ngunit sinabi sa kanya ni Pepeng na hindi sila dapat matakot sa pagbabago, na nagsasabing dapat niyang hayaan ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Naisip niyang gawing kakaibang nilalang ang mga karakter, at tinawag siyang henyo ni Pepeng. Nagpasya siyang kunin si Younggo na nagsasabi sa kanya na makakatanggap siya ng 3,000 yen bawat buwan, at tuwang-tuwa siyang marinig ito. Samantala, sinabi sa kanya ng bagong assistant ni Ling na ang Three Kingdoms ay nawawalan ng mga manlalaro dahil mahirap makakuha ng mga bihirang card, ngunit ipinaliwanag niya na ang laro ay hindi magiging nakakahumaling kung babaguhin nila ito, sinasabing ang mga card games ay bumababa kaya dapat na lang nila itong hayaan. Kinumpirma ito ng assistant ni Ling at binanggit niya na ang kumpanya ni Pepeng ay nagpaplanong kopyahin ang Three Kingdoms na nagsasabing walang anumang pagkamalikhain ngunit ipinahayag ni Ling na siya ang pumili ng tema para sa kanilang laro, sa pag-aakalang kino-question ng kanyang assistant ang kanyang pagkamalikhain kaya nagpasya siyang tanggalin siya. Bumalik tayo kay Pepeng habang tinatawanan niya ang mga ideya ni Younggo na iniisip na magiging katawa-tawa ang kanilang laro. Sinuri niya ang kanyang laptop na gustong kumuha ng rookie artist para gumawa ng mga pangit na disenyo, at nakakita siya ng isang taong kawili-wiling iniisip na tutulungan niya silang mabaygo. Kinabukasan, iminumungkahi ni Younggo na gawing mga babae ang mga karakter, ngunit tinanggihan ni Pepeng ang ideya sa pag-aakalang mapapagtagumpayan nito ang kanilang laro, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang mawala ang pagiging natatangi ng mga karakter at naniniwala si Younggo sa kanya, habang sinasabi niya na si Younggo ay isang walang isip, na posibleng resulta. Nagsisimula silang magtrabaho sa proyekto, na nagbibigay ng lahat ng mayroon sila at nagagawa nilang tapusin ito bago ang deadline. Bumalik kami sa dorm nang napagtanto ni Younggo na natapos na ni Jing ang mga disenyo, na nagtatanong kay Pepeng kung gusto niya itong makita ngunit wala siyang pakialam na sinabi kay Younggo na ilagay ito sa laro kung wala siyang issue dito. Iniisip niya kung ano ang dapat nilang ipanggalan sa proyekto kaya sinabi sa kanya ni Pepeng na dapat nilang tawagan itong Phantom General, at siya ay natulog. Kinabukasan, sinabi ni Younggo kay Pepeng na wala siyang nakitang mga bugs sa laro, nag-iisip kung dapat nila itong ilabas. Napagtanto ni Pepeng na ito ang petsa ng paglulunsad, kaya sinabi niya kay Younggo na i-upload ito, na sinasabing dapat nilang i-market ito bilang isang ordinaryong laro ng card. Iniisip ni Younggo na sinusubukan niyang gumamit ng reverse psychology, ngunit wala siyang pakialam, at gusto lang niyang mawala ang lahat ng kanyang pera upang kumita ng mas maraming kita hanggat maaari. Nakita namin si Younggo na pinapahirapan ng kanyang mga kasama sa silid dahil natalo sila sa isa pang laro, at sinisisi nila siya sa resulta, na tinawag siyang walang silbi. Biglang dumating si Pepeng, hinayla siya palayo, at tinanong kung bakit napakalalim at detalyado ang disenyo ng konsepto ng laro. Inakusahan siya ni Pepeng na nagnakaw ng disenyo mula sa iba, ngunit ipinaliwanag niya na si Jing ang lumikha nito, at nagulat si Pepeng na marinig ito dahil naisip niya na si Jing ay isang kaayla-hilakbot na artist. Masaya si Younggo sa disenyo, ngunit nagalit si Pepeng, na sinasabing maganda ang hitsura nito. Pero nagtataka si Younggo kung bakit siya nagrereklamo dahil maganda ang ginawa ni Jing. Sinasabi niya na ito ay dahil kulang ang sweldo niya kay Jing, ngunit nalaman namin na ito ay dahil gusto niyang gumawa si Jing ng mga pangit na disenyo upang ang kanyang laro ay mabaygo. Iniwan siya ni Younggo, iniisip kung ano ang mali sa kanya, at ibinunyag ni Pepeng na pinagsisisihan niya ang pagkuha kay Jing, iniisip na magiging matagumpay ang kanyang laro dahil sa napakatalino na disenyo. Ngunit iniisip niya ang iba pang mga laro na nag-flop, napagtanto na mayroon din silang magagandang disenyo, kaya sa palagay niya ay maaari pa ring mabaygo ang kanyang laro. Pagkaraan ng araw na iyon, sinabi ni Younggo kay Pepeng na 100 user ang nag-download ng Phantom General, ngunit napagtanto niyang lahat sila ay nag-iwan ng mga negatibong review. Natutuwa si Pepeng na marinig ito, iniisip na mabibigo ang laro, ngunit iniisip ni Younggo na may nag-hire ng mga troll para atakihin sila. Nagpapanggap si Pepeng na iniistorbo siya nito, ngunit nagpapasalamat siya sa mga troll, at iniisip ni Younggo ang tungkol sa pagtugon sa kanilang mga review. Ngunit sinabi sa kanya ni Pepeng na kalimutan ito, na sinasabing hindi ito katumbas ng halaga dahil napakarami nila, at sa tingin ni Younggo siya ay isang mahusay na tao dahil napanatili niya ang kanyang kalmado sa kabila ng mga nangyayari. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Younggo na naglalaro ng Lonely Desert Road, at nakipag-usap siya kay Jing na nagtataka kung mayroon silang mga isyu sa disenyo.
Sinabi niya kay Jing na siya ay gumawa ng isang kamanghamanghang trabaho, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa laro, habang ang mga kaibigan ni Jing ay lumalapit sa kanya, na sinasabing sila ay mapalad na magkaroon ng isang mabait na kliyente dahil sila ay binayaran ng higit sa sapat. Sinusuri niya ang laro, at nakita niyang hindi ito gumaganap ng maayos, nagtataka kung bakit hindi sila nakakita ng mga ad tungkol dito. Napagtanto niya na ito ay ginawa ng parehong kumpanya na lumikha ng Lonely Desert Road, at ang kanyang mga kaibigan ay nagulat na marinig ito dahil alam ng lahat ang tungkol sa laro. Nagtataka sila kung bakit hindi dumaan sa panahon ng pagsubok ang Phantom General, iniisip na hindi alam ng kumpanya ang ginagawa nito, at nagpasya si Jing na laruin ang laro. Sinabi niya na ang gameplay ay basic, at siya ay namangha sa sarili niyang disenyo, sa pag-aakalang ito ang nagpapatingkad sa laro. Napagtanto niya na ang mga espesyal na epekto ay idinagdag sa kanyang likhang sining, at natutuwa siyang makita ito dahil sa tingin niya ay mukhang perpekto ito. Nakakakuha siya ng mga bihirang card, at nagpatuloy siya sa paglalaro, ngunit may napansin siyang kakaiba, kaya nagpa siyang tawagan si Yonggo, tinanong siya kung bakit isang bagay lang ang ibinebenta, at ito ay isang napakamura na panghabang buhay na membership. Iniisip niya kung magdadagdag pa sila ng mga item sa game shop, ngunit ibinunyag ni Yonggo na hindi nila gagawin dahil gusto ni Pepeng na masiyahin ang mga manlalaro sa laro. Nagulat si Jing nang marinig ito, sa pag-aakalang hindi maaaring kumita ang kumpanya dahil ang item ay nagkakahalaga lamang ng napakamura, ngunit ipinaliwanag ni Yonggo na hindi inuuna ni Pepeng ang kumita, at iniisip ni Jing na siya ay isang mahusay na tao, na nagsasabing ayaw niya si Pepeng na mabaygo. Nagsimulang umiyak si Yonggo, na sinasabi sa kanya na ginastos ni Pepeng ang lahat ng kanyang pera sa laro, kaya naghirap na siya, at iniisip na ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos kamakailan. Kaya gustong tumulong ni Jing, at tinapos niya ang tawag, ngunit nalaman namin na nagpapanggap lang si Yonggo na malungkot. Nakipagkita si Jing sa kanyang team, at nagulat sila nang malaman na hindi inuuna ni Pepeng ang kumita. Sa palagay nila ay kamangha-mangha siya dahil hindi siya katulad ng ibang mga developer ng laro na iniisip lamang ang tungkol sa pera, kaya nagpasya silang tulungan siya. Bumalik tayo kay Pepeng, na nag-iisip na ang kanyang laro ay nabigo na, kaya nagsimula siyang mag-isip tungkol sa 300,000 yen na matatanggap niya. Ngunit biglang kumapit sa kanya si Yonggo, sinabi sa kanya na naging viral ang kanilang laro. Nagulat siya nang marinig ito, nagtataka kung paano nalaman ng mga manlalaro ang tungkol sa laro dahil hindi siya gumastos ng pera sa marketing. Tiningnan niya ang kanyang telepono, at napagtanto niya na ang laro ay binahan ng mga positibong review, kaya nagtataka siya kung bakit ito gumaganap ng maayos. Napagtanto niya na gusto ng mga customer ang disenyo ng konsepto, kaya nagpasya siyang tawagan si Jing, tinanong siya kung na-promote niya ang laro sa internet. Nalaman namin na ibinahagi ito ni Jing sa iba pang mga artist na nag-isip na ang kanyang mga disenyo ay kahanga-hanga, at nagulat siya na nagustuhan ng mga eksperto ang kanyang likhang sining, ngunit gusto niyang tumulong sa pag-advertise ng laro. Nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung bakit niya gustong gawin ito, alam niyang ayaw niyang makihalubilo sa mga tao, kaya sinabi niya sa kanila na gusto niyang magtagumpay si Pepeng dahil siya ay isang kamanghamanghang tao. Kaya sinabi ni Jing sa lahat ang tungkol sa laro, na sinasabi sa kanila na ito ay nilikha ng isang taong mabait, kaya nagpasya silang suportahan ito, nag-iiwan ng mga positibong review at naging sanhi ito upang maging viral. Nagtataka si Pepeng kung bakit niya ginawa ito dahil hindi siya binayaran para i-advertise ang laro, ngunit ipinaliwanag niya na talagang gusto niyang magtagumpay si Pepeng. Nalungkot si Pepeng, napagtanto na mas mababa ang kikitain niya, ngunit nagpapasalamat pa rin siya kay Jing sa pagtulong sa kanya. Masarap ang pakiramdam ni Jing, iniisip na masaya si Pepeng dahil matagumpay ang kanyang laro, ngunit iniisip ni Yonggo ang mga negatibong review, iniisip kung sino ang kumuha ng mga trolls sa internet. Pumunta tayo kay Ling, na ipinapalam sa kanya ng kanyang bagong assistant na malapit nang malampasan ng Phantom General ang Three Kingdoms. Nalaman namin na siya ang kumuha ng mga trolls sa internet, at naisip ni Ling na pinili ni Pepeng na kopyahin ang Three Kingdoms dahil gusto niyang patunayan na mas magaling siya kay Ling. Sa tingin niya, siya ay tina-target, kaya gusto niyang kunin ang kumpanya ni Pepeng, at sinabing oras na para magpatuloy sa kanilang plano. Nakikita namin sina Pepeng at Yonggo sa isang ahensya ng headhuntang nang makilala nila ang isang lalaking nagngangalang Larry, na nagsasabing gusto nilang kumuha ng isang tao, ngunit sa palagay niya ay sulit ang kanyang oras na sinasabi sa kanila na ang kanyang mga serbisyo ay mahal.
Ngunit ibinunyag ni Pepeng na handa siyang bayaran ang kanyang assistant ng 400,000 yen sa isang taon, kaya agad na nagpasya si Larry na i-entertain sila. Nakita namin si Pepeng na naghihintay sa isang kafe, at nilapitan siya ni Vanessa para sa kanyang pakikipanayam, kaya sinabihan niya itong umupo. Ibinunyag ni Vanessa na sinabi na sa kanya ni Larry ang tungkol sa kanyang kumpanya, at sinabing humanga siya na nakamit niya ang isang bagay bilang isang startup, sa pag-aakalang isa siyang may kakayahang binata. Sa palagay ni Vanessa, siya ang pinakamahusay na kandidato para sa trabaho, at nagsimula siyang magmayabang tungkol sa kanyang hanay ng kakayahan, nagtatanong sa kanya kung mayroon siyang anumang mga katanungan, ngunit napagtanto niya na siya dapat ang magbibigay ng interview dahil siya ay magtatrabaho para sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Pepeng na kontento na siya sa kanyang mga kwalifikasyon, na sinasabi sa kanya na dapat lamang niya itong bigyan ng payo kapag humingi ito ng tulong sa kanya. Tinanggap niya ang kanyang mga tuntunin, sinabing maaari siyang magsimulang magtrabaho kaagad, ngunit sinabi ni Pepeng sa kanya na wala pa siyang opisina, na ikinagulat niya, kaya binisita nila ang isang tower kung saan sila ipinapakita sa paligid at sinabihan na maaari nilang arkilahin ito. Tinanong ni Pepeng si Vanessa kung ito ang pinakamahal na gusali ng opisina sa lungsod, at kinumpirma niya ito. Kaya, sinabi niya sa lalaki na gusto niyang rentahan ang buong palapag, at ang ahente ay nasa sabik tungkol dito, na tinatawag siyang isang mapagbigay na tao. Inihayag ni Vanessa na ang lugar ay humigit kumulang 3,000 metrong kwadrado, at ang presyo para sa pag-upa dito ay 360,000 yen bawat buwan. Ngunit ipinaliwanag ng lalaki na maaari niyang makuha ito sa mas murang presyo kung uupahan niya ang buong palapag, na nagsasabing hindi siya makakahanap ng mas magandang deal sa lungsod. Ngunit sa tingin ni Pepeng na ito ay masyadong mura, at ang ahente ay nagulat. Ngunit sinabi sa kanya ni Pepeng na hindi madali ang buhay, kaya hindi niya dapat babaan ang kanyang presyo para masiyahin ang kanyang mga customer. Nalaman namin na iniisip ni Pepeng ang tungkol sa Phantom General dahil mabenta pa rin ito sa mga manlalaro. Kaya, gusto niyang tanggalin ang dami ng kanyang kita. Tuwang-tuwa ang lalaki sa narinig niya, at sinabihan siya ni Pepeng na i-draft ang kontrata habang iniisip niya kung magkano ang nagasto niya sa unang buwan, sa pag-aakalang napakatalino ng kanyang paglipat. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Vanessa kay Pepeng na nakumpleto na ang pamamaraan ng pag-upot kaya kailangan nilang bumili ng mga gamit sa opisina. Ipinakita niya sa kanya ang listahan ng mga item na kailangan nilang bilhin, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan nilang i-promote ang isang magandang kapaligiran sa pagtatrabaho para sa team, na sinasabing ang mga item ay masyadong mura. Tinanong siya ni Vanessa tungkol sa kanilang budget, kaya sinabi niya sa kanya na handa siyang gumastos ng 2 milyong yen. Ngunit binalaan siya ni Ricardo na labag siya sa mga patakaran, kaya ibinaba niya ito sa 800,000. Sa tingin ni Vanessa, ito ay higit pa sa sapat, at sinabi niya sa kanya na bilhin ang pinakamahusay na mga gamit sa opisina na mahahanap niya, at sinabing kailangan nilang bigyan ang kanilang mga empleyado ng pinakamahusay na karanasan na posible. Ngunit tinanong siya ni Vanessa tungkol sa kanyang opisina, kaya sinabihan siya nito na gumastos lang ng gumastos, at nagpasya siyang magrente ng isang unit para sa kanya, binibigyan siya ng keycard para ma-access ito. Napagtanto niya na ito ay isang magandang ideya dahil hindi siya makakabalik sa kanyang dorm kung magtatrabaho siya ng overtime, at sa tingin ni Ricardo na ito ay makatwiran, kaya nagsimula siyang magpahinga sa kanyang unit. Ipinakita sa kanya ni Vanessa ang patakaran sa recruitment, ngunit sa tingin niya ay masyadong mahigpit ito, na sinasabi sa kanya na baguhin ito dahil gusto niyang maakit ang mga pinakawalang silbi na empleyado sa mundo. Ngunit binalaan niya siya na maaari silang kumuha ng mga taong hindi marunong gumawa ng mga laro, at napagtanto ni Pepeng na ang kanyang plano ay may depekto dahil labag siya sa mga patakaran kung ang mga empleyado ay hindi makagawa ng isang laro. Kaya, sinabi ni Pepeng sa kanya na siya mismo ang kukuha ng mga developer ng laro, ngunit pinayuhan siya nito na baguhin ang hitsura niya. At tinanong niya siya kung maaari siyang maghain ng claim para sa kanyang mga damit, kaya ipinaliwanag ni Vanessa na kaya niya, na nagsasabing kailangan ang isang angkop na suit para sa mga meeting ng negosyo. Kaya, nagpasya siyang bilhin ang pinakamahal na mga suit na mahahanap niya, at napagtanto niya na mahusay ang kanyang ginagawa, iniisip na mawawala ang lahat ng kanyang pera sa ganitong rate. Nagpasya siyang kumuha ng ibang tao na walang talento, at iniisip niya ang tungkol sa pagkuha ng pinakatamad na tao sa kanyang paaralan.
Pumunta siya sa isang computer shop kung saan nakita namin ang isang lalaki na nagngangalang Bert na isang nahumaling sa paglalaro, at nalaman namin na siya ay pinatalsik sa kanyang paaralan dahil sa kanyang mahinang pagganap sa akademiko. Sa tingin ni Pepeng, makatuwirang mag-recruit ng isang veteranong gamer, kaya nilapitan niya si Bert na nagsasabing gusto niyang kunin siya bilang isang game designer, at tinitingnan siya ni Bert na iniisip na siya ay isang manloloko. Kaya, sinabihan siya ni Bert na umalis ngunit binibigyan niya ng pera si Bert na sinasabing maaari niya itong makuha bilang isang advance sa sweldo, at ito ay nagpainteresado sa kanya. Sinabi sa kanya ni Pepeng na mayroon silang mahuhusay na mga computer sa kumpanya na nagsasabing maaari siyang maglaro doon sa kanyang libreng oras. Ngunit inihayag ni Bert na hindi niya alam kung paano bumuo ng mga laro, kaya ipinaliwanag ni Pepeng na naniniwala siya sa karanasan sa paglalaro ni Bert na nagtatanong sa kanya kung gusto niyang bumuo ng pinakamahusay na laro sa mundo. Tinanggap ni Bert ang kanyang alok, kaya sinabihan niya si Bert na mag-ulat sa loob ng 2 araw, at tuwang-tuwa siya dahil gusto niyang maging developer ng laro. Kinabukasan, nakilala ni Pepeng ang isang lalaking nagngangalang Huang na nagsasanay para sa interview. Kaya, nilapitan siya ni Pepeng, tinanong kung mag-a-apply siya sa kumpanya. Si Pepeng ay nagpapanggap na siya ay isang aplikante din, na nagtatanong kung gaano katagal kung bakit siya na-late sa interview. Kaya sinabi niya sa kanya na employed pa siya, at naisipan niyang mag-apply sa lunch break niya dahil hindi siya masaya sa kanyang trabaho. Bumukas ang elevator, at nakita niya ang kanyang superior na nagngangalang Lok, na sa tingin niya ay hindi siya makakarating dahil may mahigpit na mga requirements ang kumpanya ni Pepeng. Pumasok siya sa elevator kasama si Pepeng, at nagsimula silang mag-usap tungkol kay Lok. Kaya, inihayag ni Huang na siya ang pangunahing taga-disenyo ng laro, sa pag-aakalang kahanga-hanga ang kanyang background. Kaya, iniisip ni Huang na hindi siya makakakuha ng trabaho, ngunit pagdating nila sa opisina, binati ng mga empleyado si Pepeng, na naging sanhi ng pagkagulat ni Huang, at sinimulan niyang interviewin si Huang, na isiniwalat na siya ang CEO ng kumpanya. Sinabi niya kay Huang na siya ang taong hinahanap nila, nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang inaasahang sweldo. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi siya gaanong nababayaran, sinasabing sapat na ang 2,000 yen kada buwan. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Pepeng na ang gastos ng pamumuhay ay mahal na nagpapaliwanag na ang 2,000 yen ay hindi sapat upang mabayaran ang kanyang mga gastos. Kaya, nag-aalok si Pepeng na bayaran siya ng doble ng halaga, at tuwang-tuwa siyang marinig ito, at sinabing isasakripisyo niya ang lahat para sa kumpanya. Pagkaraan ng araw na iyon, nilapitan siya ni Vanessa, sinabi sa kanya na may isang babae na gustong makita siya, at nakita namin na ito ay si Liane. Tinatanong siya nito kung ang layunin niya ay kumita ng pera, ngunit itinatanggi ni Pepeng ito, kaya sa tingin niya ay perpekto siya, iniisip na ginagawa niya ito para sa passion. At tinanong niya si Vanessa tungkol sa kanya, kaya ipinahayag niya na siya ay isang kakilakilabot na empleyado sa kanyang huling kumpanya. Ngunit ito ang nagpasya sa kanya na kunin siya. Pabalik sa dorm, nagtataka ang mga kasama ni Pepeng kung nasaan siya dahil ilang araw na silang hindi nagkikita. Tinanong nila si Younggo kung babalik siya, at sinabi sa kanila ni Younggo na nagtatrabaho siya, kaya malamang na umupa siya ng isang lugar sa labas. Nakita naming nagtatrabaho si Huang sa kumpanya ni Pepeng, ngunit nagtataka siya kung bakit wala silang ginagawang produktibo dahil binabayaran sila para maglaro ng mga video game. Nagsisimulang magtanong ang lahat sa mga layunin ni Pepeng, kaya ipinaliwanag ni Liana na gusto niyang patuloy silang maglaro, para matukoy nila ang mga problema sa mga video game. Napagtanto ni Huang na naabot na ni Bert ang pinakamataas na antas sa mga larong nilalaro nila, at sa palagay niya ito ang gusto ni Pepeng na gawin nila. Ngunit naisip ni Liana na gusto niyang makonsensya sila upang mas magsumikap sila kapag dumating ang susunod na gawain. Nagtataka ang lahat kung nasaan si Pepeng dahil hindi siya nagpapakita sa opisina, at nakikita namin siyang nakaupo sa kanyang sopa, napagtanto na mahirap kontrolin ang kanyang mga empleyado. Siya ay nag-aalala na ang kanyang susunod na laro ay hindi magiging flop ngunit siya ay nakakakita ng isang aksyon na pelikula, at siya ay nakaisip ng isang ideya. Tumunog ang bell, at inutusan ang lahat na umuwi, ngunit nagtataka sila kung bakit wala silang ginagawa para sa kumpanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Pepeng, na nagsasabing wala siya dahil iniisip niya ang hinaharap ng kumpanya. Ipinapalam niya sa lahat na magtatrabaho sila sa isang first-person shooter, na nagsasabing ang kanilang layunin ay maging isang leader sa industriya ng paglalaro.
Nagsisimulang magduda ang lahat sa kanilang sarili, ngunit ipinaliwanag niya na tinanggihan niya ang mga eksperto at pinili sila bilang mga miyembro sa kanyang koponan dahil naniniwala siya sa kanilang pagkamalikhain. Sinabi niya sa kanila na sila ang kinabukasan ng industriya ng paglalaro, na sinasabing si Huang ay isang nakatagong hiyas dahil masigasig niyang ginagawa ang kanyang trabaho, at si Bert ang dalubhasa sa mga laro dahil walang kapantay ang kanyang mga kasanayan sa paglalaro. Iniisip ni Pepeng na hindi magagapi ang kanilang koponan, na nagsasabing gagawa sila ng isang mahusay na laro, at ipinaliwanag niya na magbibigay siya ng mga pangkalahatang direksyon sa mga unang yugto, na sinasabing ipapaubaya niya ang lahat kay Bert at Huang. Tumungo sila sa meeting room kung saan nagbibigay si Pepeng ng mga tagubilin kay Bert at Huang, na nagsasabing ang laro ay kailangang magkaroon ng mga kontrol na madaling gamitin para sa mga nagsisimula, at ang kwento ay kailangang napakahaba. Idinagdag niya na ang mga armas ay dapat magmukhang cool upang ang mga manlalaro ay nais na bilhin ang mga ito, at tinapos niya ang pulong sa pag-iisip na ang kanyang mga kahilingan ay masisira ang laro. Ngunit iniisip ni Huang na magrereklamo ang mga manlalaro kung ang mga kontrol ay masyadong simple, at ang kwentong ito ay hindi magiging kawili-wili kung hindi nila ito papaikliin. Idinagdag niya na maaapektuhan ang reputasyon ng kanilang kumpanya dahil nagsimula sila ng trend na zero in-game na pagbili, ngunit nilalabanan nila ito sa pamamagitan ng paglilista ng mga ibinebentang armas. Alam ni Pepeng na may punto siya, ngunit sinabihan niya si Huang na maniwala sa kanyang sarili, na sinasabing malalampasan niya ang mga problema. Itinalaga ni Pepeng si Huang bilang pangunahing taga-disenyo at si Bert bilang moderator ng laro, na nagsasabing kailangan nilang gumawa ng draft sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng pulong, nagdiwang si Pepeng, na iniisip na mabibigo ang kanyang laro, at napagtanto niyang oras na para umuwi, kaya umalis siya sa opisina, at nakita niya si Bert na naglalaro, nagpaalam sa kanya. Nalaman namin na siya lang ang empleyadong pinapayagang mag-overtime, ngunit nagpapasalamat si Huang kay Bert sa pagtulong sa kanya na magtago, na nagsasabing gusto niyang gawin ang kanyang makakaya para sa kumpanya, kaya nagpa siya siyang mag-overtime. Tinalakay nila ang proyekto habang binanggit ni Bert na nagawang makamit ni Pepeng ang pinakamahusay na mga resulta sa pinakamababang mapagkukunan, iniisip na dapat nilang sundin ang kanyang halimbawa. Iniisip ni Bert ang tungkol sa paggastos lamang ng pera sa mga mahahalagang tampok ng laro, at pumasok sila sa imahinasyon ni Bert habang ipinapaliwanag niya na gusto niyang magsimula ang laro sa karagatan, kung saan ang mga manlalaro ay makakahanap ng isang inabandonang platform ng langis. Tinanong siya ni Huang tungkol sa mga kaaway, at sa sandaling iyon, bigla silang inatake ng isang mommy. Kaya, iniligtas siya ni Bert, at nahulog ang mommy sa platform. Nagpapakita ang hindi mabilang na mommies, habang ipinaliwanag ni Bert na simple ang disenyo ng kanilang modelo dahil nakabalot sila ng mga bendahe. Inatake ni Bert ang isa sa kanila, dahilan para masunog ito, ngunit napagtanto nilang malapit na silang mapaligiran, kaya nagsimula silang tumakbo palayo habang ipinapaliwanag ni Bert na hindi nila kailangang gawing simple ang mga kontrol, dahil maaari lang nilang gawing mas madali ang mga mommies upang sirain. Ngunit naubusan siya ng mga bala, kaya nagpa siya silang umatras, umakyat sa hagdan, at nakarating sila sa isang ligtas na lugar kung saan pinag-uusapan nila ang story mode. Iniisip ni Bert na kailangan nilang magdagdag ng isang mahalagang side character, at isang babae ang nagpakita. Kaya, sinubukan ni Huang na kausapin siya, ngunit ibinunyag ni Bert na hindi siya makapagsalita dahil mahal ang paggawa ng karakter sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya na gagawa siya ng mga quest sa kanyang mga galaw, at dinala niya si Huang sa isang sulok kung saan nakatagpo siya ng isang mommy, kaya tumakas siya, at pinatumba ito ni Bert ngunit dinagsa ng mga mommy ang lugar, kaya binigyan ng babae si Huang ng isang rifle, at ginagamit niya ito para ipagtanggol ang sarili. Dumating si Bert sakay ng isang helicopter, at tinulungan niya silang makatakas na nagsasabing ang mga manlalaro ay mamumuhunan sa kwento kung magtatatag sila ng isang bond sa mga karakter. Bumalik sila sa realidad habang binabanggit ni Huang na isang henyo si Bert, ngunit sa palagay niya ay mas matalino si Pepeng kaysa sa kanya, sa pag-aakalang wala siyang sinabi tungkol sa laro dahil gusto niyang magsaya sila sa paggawa nito. Ibinahagi ni Huang ang opinyon ni Bert, at sa tingin nila siya ay isang kamanghamanghang tao, na tinatawag siyang isang visionary. Nagtataka sila kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga cool na armas, at sa tingin nila ay gusto niyang magdagdag sila ng isang maalamat na armas sa laro. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho buong gabi, at kinabukasan ay sinabi ni Huang kay Bert na magiging kahanga-hanga ang kanilang laro, na sinasabing gagawin niya ang lahat para gawin itong perpekto.
Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Yonggo, binabati si Bert ngunit nagulat siya nang makita si Huang, na pagtanto na nilabag niya ang mga patakaran. Nang gabing iyon, pumasok si Huang sa opisina at nagsimula siyang mag-overtime, ngunit sinabi sa kanya ni Bert na hindi na kailangang madaliin ang proyekto, kaya hindi niya kailangang gawin ito araw-araw. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi sila binigyan ni Pepeng ng sapat na oras upang subukan ang laro, kaya kailangan niyang lumampas sa kanyang schedule. Sinabi niya kay Bert na halos tapos na ang kanyang panukala, at ipinakita niya ito kay Bert, humihingi ng kanyang opinyon, ngunit nagsimula siyang magsalita ng walang kwenta, at walang ideya si Huang kung ano ang kanyang sinasabi. Ibinigay niya kay Huang ang kanyang mga mungkahi, ngunit nakikita naming pinapanood sila ni Yonggo, at naisip niyang iulat ang mga ito kay Pepeng. Kinabukasan, nakita namin sina Pepeng at Yonggo sa kanilang silid-aralan, at nakatanggap si Pepeng ng mensahe mula kay Huang, na nagsabi sa kanya na kumpleto na ang balangkas ng disenyo ng laro. Ngunit hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga empleyado ay mabilis magtrabaho, nagtataka kung bakit hindi sila nagpapabayad dahil binibigyan niya sila ng lahat ng dahilan upang maging tamad. Sinabi sa kanya ni Yonggo na si Huang ay lihim na nagtatrabaho ng overtime, at iniisip ni Pepeng na ito ay isang problema, kaya naisip niyang harapin si Huang. Ngunit sinabi sa kanya ni Yonggo na naglalaro lang si Huang sa kanyang overtime, kaya nagbago ang isip ni Pepeng, na napagtanto na walang ginagawang produktibo si Huang. Tinitingnan niya ang panukala ni Huang, na sinasabi sa kanya na siya ay gumagawa ng mahusay na trabaho, at sinabi ni Pepeng kay Yonggo na huwag pansinin ang kanyang pag-uugali, na sinasabing wala siyang ginagawang mali dahil ang mga developer ng laro ay kinakailangang magsaliksik sa pamamagitan ng paglalaro. Bumalik sa opisina, habang sinasabi ni Huang sa lahat na naaprubahan ang panukala, kaya nagdiwang sila, at agad nilang sinimulan ang paggawa sa proyekto. Nakikita namin si Pepeng na naliligo habang napagtanto niyang kumikita pa siya sa kanyang mga nakaraang laro, kaya nadismaya siya, iniisip kung paano niya gagastusin ang lahat ng ito. Bumisita si Yonggo sa kanya, sinabi sa kanya na lahat ng kanyang empleyado ay mag-overtime para maglaro dahil na-inspire sila ni Huang sa kanyang pag-uugali. Iniisip ni Yonggo na hindi ito dapat tiisin ni Pepeng, ngunit nagpasya siyang gumastos ng pera para sa kanila, na sinasabi kay Yonggo na isinasakripisyo nila ang kanilang kalusugan para sa kumpanya, kaya kailangan silang bayaran para sa pag-overtime. Sa tingin ni Yonggo, si Pepeng ay isang kamanghamanghang tao, ngunit ipinaliwanag niya na ibinibigay lang niya sa kanila ang nararapat sa kanila, at sa palagay niya ay kailangan silang tratuhin ng mas mahusay, kaya nakaisip siya ng isang ideya. Kinabukasan, nagulat si Huang kay Pepeng, binigay sa kanya ang panukalang proyekto, ngunit napagtanto niyang aabutin ito ng ilang taon para maranasan ito, kaya sinabihan niya si Huang na asikasuhin ang lahat. Ngunit sinabi niya kay Pepeng na kailangan pa niyang magpasya sa pamagat ng laro, at sa sandaling iyon, narinig niya ang kanyang mga empleyado na nag-order ng pagkain, ngunit sinabi niya kay Huang na pigilan sila. Nakita namin na naghanda si Pepeng ng pagkain para sa lahat, at ipinaliwanag ni Yonggo na bibigyan sila ni Pepeng ng mga libreng pagkain habang nagtatrabaho sila. Inihayag ni Vanessa na ang gym ng kumpanya ay nasa ilalim pa rin ng pagsasaayos, ngunit nakakuha na sila ng mga propesyonal na tagapagsanay, kaya nasa sabik ang lahat. Nilapitan ni Huang si Liane, sinabi sa kanya na hindi niya naiintindihan si Pepeng dahil hindi makatotohanan ang kanyang kabaitan, ngunit naniniwala siyang ginagawa niya ito upang palakasin ang kanilang kahusayan, at naisip ni Huang na dapat nilang suklian ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pagsusumikap. Bigla silang nakatanggap ng mga abiso, at hindi sila makapaniwala na binayaran sila para sa pag-overtime. Nakipag-usap si Liana kay Pepeng, na nagsabi sa kanya na nagbago ang mga patakaran, at sinabing lahat ay pinapayagan na mag-overtime. Sinabi niya sa kanya na babayaran sila sa paglampas sa kanilang schedule, ngunit tumanggi si Liana na tanggapin ang bayad. Kaya tinanong siya ni Pepeng kung bakit niya ito tinatanggihan. Sinabi niya na hindi niya ito gusto, ngunit ipinaliwanag ni Pepeng na karapat-dapat siyang bayaran para sa pag-overtime, na sinasabi sa kanya na huwag tanggihan ito. At siya ay naguguluhan, kaya tinanggap niya ito. Tinanong siya ng lahat kung tinanggihan niya siya, ngunit sinabi niyang hindi niya ito magagawa, at nagsimula silang umiyak na iniisip na maswerte sila na magkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang amo. Iniisip ni Bert na hindi sila binigyan ni Pepeng ng oras upang subukan ang laro dahil naniniwala siya sa kanilang mga kakayahan. Kaya determinado silang hindi siya pababayaan.
Nagtataka si Pepeng kung paano niya gagastusin ang lahat ng kanyang pera, at ipinakita niya kay Bert ang mga materyales na bibilhin nila para sa proyekto, na humihingi ng kanyang opinyon. Nalaman namin nagagasto sila ng 670,000 yen para sa laro, at sa palagay ni Bert ay makatwiran ito, na nagsasabing sapat na ito upang masakop ang lahat ng kailangan nila. Ngunit sinabi sa kanya ni Pepeng na hindi nila dapat bawasan ang mga gastos na nagpapaalala sa kanya tungkol sa kanyang pangarap na lumikha ng perpektong laro. At napagtanto niya na kailangan nilang gumastos ng higit pa. Sinabi sa kanya ni Pepeng na doblehin ang budget, at iminumungkahi niyang bumili ng server na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 yen. Sa tingin ni Pepeng, magandang ideya ito, at sinabihan niya si Bert na tumuon sa pagbuo ng laro, at sinabing maaari nilang bilhin ang server pagkatapos mailabas ang laro. Samantala, nakipag-usap si Ling kay Justin, na nagtanong sa kanya kung ano ang dapat nilang gawin tungkol kay Pepeng, na nakikita siya bilang kanilang karaniwang kaaway. Kaya, sinabi ni Ling kay Justin na kunin ang mga empleyado ni Pepeng, sa pag-aakalang hindi mabubuhay ang kanyang kumpanya kung wala sila. Sinabi sa kanya ng assistant ni Ling na nakakaawa ang mga empleyado ni Pepeng, ngunit handa siyang gawin ang lahat para sirain ang kumpanya ni Pepeng. Kaya nagpasya siyang ituloy ang kanyang plano. Anyway, nakikita namin si Bert na nanunood ng video tungkol sa mga laro ng first-person shooter, ngunit inistorbo siya ni Huang, na nagsasabing hinihintay ng lahat na aprubahan niya ang mga dokumento. Nagsisimula silang magtanong sa kanya tungkol sa proyekto, at sinubukan niyang sagutin ang lahat ng ito, ngunit sa huli ay nabigla siya, iniisip na wala siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang nangungunang developer. Ngunit nagpasya si Huang na tulungan siya, inutusan ang lahat na gawin ang kanilang bahagi. Ngunit bigla silang nagambala nang makatanggap sila ng mga tawag sa telepono. Makalipas ang isang buwan, nakita namin si Pepeng sa kanyang silid-aralan, ngunit wala si Yonggo. Kaya nagtataka si Pepeng kung nasaan siya. Bigla siyang nakatanggap ng isang tawag mula kay Yonggo, na nagsabi sa kanya na ang Fiery Sky Studio ay kinukuha ang kanilang mga empleyado, at hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng klase. Bumalik si Pepeng sa opisina, at napagtanto niyang walang laman ito, iniisip na lahat ay inabandona ang kanyang kumpanya. Kaya nahulog siya sa kawalan ng pag-asa, iniisip kung paano niya tatapusin ang laro. Ngunit nakita niya si Huang, at napagtanto niya na hindi sila umalis. Tinanong sila ni Yonggo kung ano ang nangyari, kaya ibinunyag nila na sinubukan silang kunin ng Fiery Sky Studio, ngunit nagpasya silang manatili dahil masaya sila sa Pepeng Company, alam nilang tinatrato sila ng maayos. Sinabi sa kanila ni Yonggo na ang Fiery Sky Studio ay ang alamat ng industriya, ngunit sa tingin ni Liana ay mas mahusay si Pepeng, at lahat ay sumasang-ayon sa kanya. Ibinunyag ni Huang na sinusubukan nila ang laro sa silid ng avenue, at ang opisina ay magulo dahil masyado silang nasasabik nang matapos nila ang proyekto. Hindi makapaniwala si Pepeng na nakumpleto na nila ang laro, at ipinakita nila ito sa kanya, na nagpapakita na ito ay tinatawag na Project Oil Rig. At hindi siya makapaniwala na nagawa ito ng kanyang koponan, iniisip na malaki ang potensyal nito. Ipinaliwanag ni Huang na kailangan pa nilang ayusin ang laro, na nagsasabing mayroon silang isang buwan para ayusin ang lahat. Ngunit gusto ni Pepeng na pigilan sila sa paggawa sa proyekto, sa pag-aakalang magandang ideya na magkaroon ng aktibidad sa pagbuo ng pangkat dahil magsasayang sila ng oras at pera. Kaya sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang plano, ngunit pinutol siya ni Vanessa, at nagpakita ang assistant ni Ling. Nakikilala siya ng lahat, at binalaan ni Huang si Pepeng na sinubukan niyang i-recruit ang mga ito. Pero kinumusta niya si Pepeng, sinabi niyang nalaman niya ang kadakilaan ni Pepeng nang kausapin niya ang iba. Gusto niyang umalis sa kumpanya ni Ling para sumama sa kanya, kaya natarante si Pepeng dahil naisip niyang nagtatrabaho ang assistant ni Ling sa Fiery Sky Studio. Ngunit ipinaliwanag niya na si Ling ang nasa likod ng gulo, na sinasabing ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapababa si Pepeng. Sa palagay niya ay maaaring matulungan siya ni Ling na mabaigo, ngunit napansin niyang nagalit ang lahat, kaya nagpasya siyang tanggihan ang assistant ni Ling. Nakikita namin ang lahat na nagsasanay sa gym, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa aktibidad ng pagbuo ng koponan, iniisip kung saan sila pupunta. Binanggit ni Liana na gusto niyang bisitahin ang Fiery Sky Studio dahil gusto niyang makilala nila si Pepeng, sa pag-aakalang siya ang real deal.
Ngunit narinig ito ni Pepeng, kaya nagpasya siyang pagbigyan ang hiling nito, sinabing bibisitahin nila ang dati niyang amo, at ang kanilang biyahe ay magkakaroon ng budget na 400,000 yen. Ngunit nalaman namin na ginagawa niya ito para i-demoralize ang kanyang koponan, dahil alam niyang hindi katugma ang kanyang kumpanya para sa Fiery Sky Studio. Ang bawat isa ay kumakain ng sama-sama habang sinasabi sa kanila ni Pepeng ang tungkol sa plano, na sinasabing babayaran ng kumpanya ang lahat. Ngunit napagtanto niyang hindi sila titira sa isang luxury hotel, at tinanong niya si Vanessa tungkol dito. Kaya ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Liana na 150,000 lang ang budget, kaya napagtanto niyang mali ang pagkakarinig ni Liana. Ngunit nagpasya siyang manatili dito, iniisip na maaaring pigilan siya ni Ricardo kung tataasan niya ang budget. Sinabihan niya si Younggo na magtanong sa Fiery Sky Studio, na nagsasabing gusto niyang malaman ang kanilang mga nakaraang pagkakamali, at pumayag si Younggo na gawin ito. Nakita namin si Justin sa kanyang opisina habang nilapitan siya ng kanyang assistant, na sinasabi sa kanya na dumating na ang kumpanya ni Pepeng para bisitahin sila. Ayaw niyang makipagkita kay Pepeng, iniisip na siya ay walang silbi. Ngunit hindi sumasang-ayon ang kanyang assistant, na nagpapaalala kay Justin na nakagawa siya ng matagumpay na mga laro. Kaya't sinabihan siya ni Justin na papasukin siya. Pinayagan niya ang grupo ni Pepeng na makapasok, ipinapakita sila sa paligid ng kumpanya, at namangha sila sa mga pasilidad. Habang napagtanto ni Pepeng nagagastos ito ng milyon-milyong yen para itayo ito, nakilala ni Pepeng si Justin, at binati nila ang isa't isa, ngunit sinabi ni Justin na nakasuot si Pepeng ng mamahaling suit, napagtanto na mukhang may kakayahan siya. Kaya nagsimulang makita siya ni Justin bilang isang banta, ngunit ang tanging naiisip ni Pepeng ay ang pag-aaksaya ng pera, iniisip na dapat niyang imbitahan si Justin na kumain sa isang mamahaling restaurant. Nag-aalok si Justin na ipakita siya sa paligid dahil napakalaki ng kumpanya na maaaring mawala siya, at nagsimulang ipagmalaki ni Justin ang tungkol sa kanilang mga pasilidad na sinasabi kay Pepeng na maaari siyang matuto mula sa kanila. Nag-aalok siya na bigyan si Pepeng ng isang limitadong edisyon na manika, at tiningnan niya ang kanyang koleksyon, ngunit dumating ang koponan ni Pepeng, at sinimulan nilang insultuhin ang studio, na iniisip na mas mahusay ang kumpanya ni Pepeng. Ngunit napagtanto nilang nakikinig si Justin sa kanila, at nakita niya si Liana, napagtantong nagpasya siyang sumali kay Pepeng. Tinatawag niya ang kanyang mga empleyado, at mayroon silang pagpupulong ng magkasama habang tinanong ni Younggo si Justin kung binibigyan niya ang kanyang mga manggagawa ng overtime na sweldo, dahil lumalampas sila sa kanilang schedule. Ngunit itinanggi niya ito, at natutuwa silang marinig ito dahil napagtanto ni Younggo na hindi niya sila tinatrato ng maayos. Ipinakilala sila ng kanyang assistant sa koponan ni Pepeng, at nagsimula niyang ipagmalaki ang mga larong ginawa ng kanilang studio, na sinabing si Liana ay isang masamang empleyado kaya hindi siya karapat-dapat na mapabilang sa kanilang kumpanya. Ngunit ipinaliwanag ni Pepeng na nagtatrabaho na siya ngayon bilang kanyang direktor, at inutusan siya nitong sabihin sa lahat ang tungkol sa kanilang kumpanya. Ipinaliwanag niya na si Pepeng ay hindi katulad ng ibang mga developer ng laro, na nagsasabing naging viral ang Lonely Desert Road dahil nagawa nito ang isang bagay na hindi nagawa ng ibang mga laro. Ipinaliwanag niya na nagawa nitong baguhin ang buhay ng mga tao habang naglalaro sila, ngunit sinabi ni Justin na hindi siya makatuwiran, at lubos na sumasang-ayon si Pepeng sa kanya. Idinagdag niya na matagumpay ang Phantom General dahil sa pananaw ni Pepeng, na sinasabing hinamon niya ang pinagbabawal ng industriya sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabibaylang bagay na lubhang mura. Inamin ni Justin na may punto siya, at tinawag ni Liana si Pepeng na isang henyo bago bumalik sa kanyang upuan. Nagpahayag si Justin ng kanyang talumpati, na nagsasabing ang lahat ng kanilang mga laro ay mga klasiko kaya hindi na kailangang pag-usapan ang mga ito, at ipinakita niya sa lahat ang bagong laro na kanilang binuo na tinatawag na bullet mark. Pinigilan siya ng kanyang assistant, sinabing hindi nila dapat sabihin sa team ni Pepeng ang tungkol dito, ngunit iginiit niya, na iniisip na wala sila kumpara sa kanilang studio. Sinasabi niya sa lahat ang tungkol sa laro, at gusto ni Pepeng na makinig ang kanyang koponan upang sila ay mawalan ng moralidad. Nalaman namin na ang bullet mark ay isang first-person shooter, at inihayag ni Justin na gagawin nilang makatotohanan ang mga armas hanggat maaari. Alam niya na ang mga manlalaro ay gustong mag-grind upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan, kaya siya ay nagpasya na gawin ang laro na libre upang laruin, ngunit binanggit na ang drop rate ay napakababa na ang mga manlalaro ay gustong bumili ng mga items sa shop.
Napagtanto ni Huang na ang bullet mark ay isang napakatalino na proyekto, sa pag-aakalang ang Project Oil Rig ay walang halaga kumpara dito, kaya siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. At alam ni Justin na ngayon lang niya naipakita ang kahusayan ng kanyang kumpanya, kaya sinimulan niyang tingnan ang koponan ni Pepeng. Ngunit nagtataka si Huang kung bakit mukhang kumpiyansa si Pepeng, sa pag-aakalang may plano siya, ngunit nalaman namin na talagang pinangangalagaan niya ang bullet mark, umaasa na madudurog nito ang kanyang laro. Ang koponan ni Pepeng ay bumalik sa opisina kung saan ipinahayag ni Vanessa na pinahihintulutan sila ni Pepeng na magbakasyon. Ipinaliwanag ni Huang na may natutunan siya sa kanilang team building, na nagsasabing ilulunsad ang bullet mark sa parehong petsa ng laro. Alam niyang walang halaga ang kalidad ng Project Oil Rig kumpara sa bullet mark, at ayaw nilang magtagumpay si Justin, dahil alam niyang hindi niya tinatrato ng maayos ang kanyang mga empleyado. Nakikiusap si Huang sa lahat na huwag nang magbakasyon dahil gusto niyang mapabuti ang kalidad ng kanilang laro, at naniniwala sila na inayos ni Pepeng ang team building upang maging aware sila sa kanilang kompetisyon. Gustong-gusto nila ang kanilang kumpanya, at gusto nilang magtagumpay si Pepeng, kaya nagpasya silang gawin ang kanilang makakaya upang malampasan ang bullet mark. Nakita naming tinawag ni Justin si Ling, nagalit dahil sinabi ni Justin sa team ni Pepeng ang tungkol sa bullet mark, kaya ipinaliwanag niya na ginawa niya ito para durugan ang kanilang moral, sa pag-aakalang hindi sila banta. Ngunit sinabihan siya ni Ling na huwag maliitin si Pepeng dahil mas delikado siya kaysa sa hitsura niya, kaya nangako si Justin na haharapin siya. Bumalik sa opisina kung saan nagtatrabaho ang lahat sa pagpapabuti ng laro. Si Bert ay nagbibigay ng mga mungkahi kung paano pahusayin ang gameplay, ngunit isa sa kanyang mga katrabaho ang nagsabi sa kanya na ang Project Oil Rig ay mas mahusay na kaysa sa karamihan ng mga laro. Ipinaliwanag ni Liana na hindi nila dapat sundin ang uso dahil si Pepeng ay isang trailblazer sa industriya ng paglalaro. Nakatanggap si Vanessa ng tawag mula kay Pepeng, na nagpapaliwanag na magiging abala siya sa buong linggo, at nangako siyang aasikasuhin ang lahat habang wala siya. Iniisip ni Liana na abala siya sa pag-promote ng laro, at ibinunyag ni Huang na tapos na sila sa proyekto, kaya kailangan nilang subukan itong muli. Nagpa siya si Bert na gawin ito, at mayroon siyang kaaya-ayang karanasan, iniisip na ang laro ay perpekto. Samantala, katatapos lang ni Pepeng sa kanyang mga pagsusulit, at binigyan siya ni Ricardo ng ulat, na binanggit na ang susunod na closing date ay 25 araw na lang, at mayroon pa siyang 361 yen sa kanyang account. Alam niyang maganda ang lagay niya, at iniisip niyang sayangin ang lahat ng pera para kumita siya ng husto. Kaya tinawagan niya si Vanessa, sinabihan siyang ayusin ang isa pang aktibidad sa team building, at ipinangako niya na magsasaya ang lahat, sinabing gagasto sila ng 361,000 yen para sa kaganapan. Nakikita namin ang koponan sa isang pribadong sinehan, at nanonood sila ng isang pelikula ng magkasama, ngunit bigla itong naputol sa pag-record, at napagtanto ni Pepeng na ang koponan ay may sorpresa para sa kanya. Sinabi nila sa kanya na ang Project Oil Rig ay natapos na, at lahat sila ay umaasa na ilunsad ito kaagad. Pero nagpanik si Pepeng dahil sa tingin niya ay magiging maganda kung ilulunsad ito bago ang bullet mark, kaya sinabihan niya ang lahat na huwag pa nilang ilabas ang laro. Ngunit binalaan siya ni Ricardo na hindi siya pinapayagang ipagpaliban ang paglulunsad ng walang dahilan, kaya ipinaliwanag niya na dapat silang magdiwang bago ilunsad ang laro, at nagpasya silang magkaroon ng isang party. Habang tinanong ni Pepeng si Vanessa tungkol sa mga araw ng bakasyon na ibinigay niya sa kanila, sinabi sa kanya ni Yonggo na nagpasya silang magtrabaho sa halip, kaya nagawa nilang tapusin ang proyekto ng maaga sa schedule. Nakita namin na lasing na si Bert, at kumakanta siya ng isang nakakatawang kanta habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa party, umaasa na ang laro ay magiging hit. Sinabi ni Liana na lahat ng tao sa kumpanya ay pinahahalagahan, at sa palagay niya ay isang mahusay na boss si Pepeng, ngunit nagtataka siya kung bakit mukhang nag-aalala ito, na iniisip na pinag-iisipan niya ang kanilang hinaharap. Ngunit nalaman namin na iniisip lang niya kung paano mawawala ang lahat ng kanyang pera. At sinabi ni Bert sa lahat na isa lang siyang talunan bago siya tinulungan ni Pepeng na matuklasan ang kanyang talento, kaya nagpasalamat siya kay Pepeng para sa pagbabago ng kanyang buhay, at lahat ay nagsimulang umiyak ngunit lahat sila ay nalasing. Kinabukasan, bumalik sila sa opisina, ngunit napagtanto nila na hindi pa nila na-i-publish ang laro, kaya't wala silang pagpipilian kung hindi ilunsad ito kaagad.
Sinusuri ni Liana ang mga numero ng pag-download, at napagtanto niya na hindi maganda ang performance ng Project Oil Rig dahil inilunsad ang bullet mark sa parehong petsa, ngunit sa palagay nila ay gaganda ito pagkatapos nilang i-market ang laro. Ngunit napagtanto nila na si Pepeng ay hindi gumastos ng pera sa pagmemerkado, kaya nagsimula silang magtaka kung alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit sinabihan sila ni Bert na huwag pagdudahan si Pepeng, na nagpapaalala sa kanila na naging maganda ang kanyang mga nakaraang laro dahil siya ay isang henyo sa marketing. Naniniwala si Liana na sinusubukan niyang sanayin ang kanilang tibay sa pamamagitan ng pagsubok sa kanila kung kaya nilang gumanap sa ilalim ng pressure, at naisip ni Huang na kailangan nilang gawin ng isang bagay. Kaya't lumapit sila kay Vanessa, sinabi sa kanya na kailangan nila ng budget para magtrabaho sa mga patch para sa laro. Ipinaliwanag ni Bert na kailangan nila ng mga manlalaro upang subukan ang laro upang makatipan sila ng data upang ma-optimize ang karanasan, ngunit wala silang malaking base ng manlalaro. Kaya iminumungkahi niya na magbayad ng mga tester upang magbigay ng kanilang feedback, ngunit ipinahayag ni Vanessa na hindi naglaan ng budget si Pepeng para dito, kaya nagpa siya silang magbayad mismo sa mga tester. Binanggit ni Liana na kilala niya ang isang profesional na gamer na kilala bilang Kit, at kinikilala siya ni Bert, at sinabing isa siyang alamat sa industriya ng esports. Ibinunyag niya na ipinadala niya sa kanya ang link sa kanilang laro, umaasang matutulungan niya silang i-promote ito pagkatapos niyang laruin ito. Nakikita namin si Kit habang i-download niya ang Project Oil Rig, sa pag-aakalang ito ay isang kaila-hilakbot na laro, at hindi siya makapaniwala na ang maalamat na armas ay nagkakahalaga ng 888 yen, na nagsasabing ito ay masyadong mahal. Ngunit nagpa siyang subukan pa rin ang laro. Pumasok siya sa laro, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin dahil hindi siya binigyan ng pagpapakilala. Tumingin siya sa paligid, iniisip na masama ang graphics, at nakita niya ang isang babae na nagsabi sa kanya na kailangan niya ng tulong niya para makatakas, ngunit bigla siyang inatake ng isang mommy. Kaya kumuha siya ng sandata at ginamit para atakihin ang mommy. Napagtanto niya na kailangan niya itong protektahan upang makumplito ang stage, at nakikita niya ang higit pang mga halimaw na papalapit. Ngunit binibigyan siya nito ng isang assault rifle kaya ginamit niya ito upang atakihin silal. Habang napapansin niyang maayos ang mga kontrol, iniisip na ang mga baguhan ay hindi mahihirapang matutunan ang laro. Sinusundan niya ang babae na nagsabi sa kanya na siya ay masyadong gutom na lumipat, kaya binigyan niya ito ng isang candy, at sinimulan niyang ipasok ang passcode upang buksan ang isang pinto, ngunit nagpakita ang isang pulutong ng mga mommy, at sinubukan niyang ibaba ang mga ito, ngunit siya ay naubusan ng ammo, kaya nagpa siyang umatras kasama ang babae. Ngunit naabutan sila ng isang mommy, at madali siyang nadaig nito. Sinimulan siya nitong kainin, ngunit tinapos ito ng babae at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pagalingin siya. Bumangon muli ang mommy, ngunit nagawa niyang ibagsak ito, at nakita namin si Kit sa kumpanya ni Pepeng habang isiniwalat ni Liana na nakiusap siya sa kanya na dalhin siya sa kanilang opisina. Inihayag niya na natapos niya ang story mode sa pamamagitan ng pag-akyat sa tore upang maabot ang helicopter, at sa palagay niya ay kamangha-mangha ang laro, na sinasabing mahal niya ang lahat tungkol dito. Sa tingin niya ay overrated ang bullet mark dahil kulang ito sa originality, sa pag-aakalang wala lang ito kumpara sa Project Oil Rig. Nagpasalamat sila sa kanya sa pagpapahalaga sa laro, at nag-aalok si Liana na ibigay sa kanya ang maalamat na sandata na tinatawag na Karen, ngunit sinabi niya sa kanya na binili na niya ito. Binanggit niya na ito ay mukhang cool, ngunit sa palagay niya ang pangalan ay nakakainis na sinasabi na dapat nilang tawagan itong Mega Holy Gun, ngunit sa tingin nila ito ay katawa-tawa. Tinanong niya sila kung bakit isang bagay lang ang ibinebenta sa shop, kaya sinabi nila sa kanya na ito ay ideya ni Pepeng dahil gusto niyang magbenta ng isang maalamat na armas sa laro, ngunit naisip nila ang tungkol sa mga mas mababang uri ng armas, at hindi binanggit ni Pepeng ang anumang bagay tungkol sa kanila, kaya nagpa siya ang koponan na gawing libre ang iba pang mga armas. Nag-aalok si Liana na bayaran siya para sa pag-test sa laro, ngunit tumanggi siya, na nagsasabing gusto niyang magtagumpay ang kanilang laro, kaya i-cover niya ito sa kanyang livestream. Nakita namin si Pepeng sa kanyang silid-aralan habang sinasabi sa kanya ni Yonggo na hindi maganda ang takbo ng Project Oil Rig, kaya dapat na siyang bumalik sa kanilang opisina pagkatapos ng pagsusulit. Sa palagay niya, ang lahat ay nalulumbay dahil nabigo ang laro, iniisip na kailangan niyang pasayahin sila sa kanyang pagbabalik, ngunit talagang masaya siya dahil alam niyang kikita siya ng malaking halaga.
Ngunit sinabi sa kanya ni Younggo na ang laro ay nakakakuha ng traksayon, na nagsasabi na ito ay maaaring maging viral kaya siya ay nag-aalala, na iniisip na ang kanyang laro ay magiging matagumpay muli. Bumalik si Pepeng sa opisina, at napansin niya na lahat ay tila nasa gilid. Iniisip na maaring nagsinungaling sa kanya si Younggo, ngunit bigla siyang pinalibutan. Sinabi sa kanya na ang laro ay naging viral, at binabati nila siya habang sinisimulan nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Bumalik siya sa kanyang opisina, at nagtataka siya kung bakit hindi nabigo ang laro, sa pag-aakalang ang kanyang mga empleyado ay malamang na nag-advertise nito ng palihim. Binibigyan siya ni Huang ng analysis na nagpapaliwanag na naglalaman ito ng mga salik na nag-ambag sa tagumpay ng laro, kaya binasa niya ito, napagtanto na si Kit ang nag-promote ng laro dahil mahal niya ang lahat tungkol dito, at sinabing ang mga kontrol ay madaling gamitin at mayroon pa itong magandang story mode. Ngunit sa palagay ni Pepeng ay hindi ito makatwiran dahil siya ang nakaisip ng mga konseptong iyon, sa pag-aakalang kapuputan ito ng mga manlalaro, kaya napagtanto niya na siya ang dahilan kung bakit hindi nabigo ang kanyang laro. Sa palagay ng koponan ni Pepeng, siya ay napakatalino dahil siya ang nagpasya sa direksyon ng laro mula pa sa simula, at ang kanyang mga ideya ay nagpatingkad sa laro. Nilampasan sila ni Pepeng, at mukhang nalulumbay siya, ngunit sa tingin nila ay cool siya dahil kaya niyang manatiling kalmado at mapanatag sa kabila ng lahat ng nangyayari. Nakita namin si Pepeng sa isang terrace, at nalaman namin na dumaan siya sa mga komento ng mga manlalaro, na pagtanto na lahat sila ay nagustuhan ang kanyang laro. Inihayag niya na kumita siya ng 400,000 mula sa Karen lamang, at alam niya na ang kanyang laro ay nakakakuha pa rin ng traksayon, kaya maaari siyang kumita ng milyon-milyon bago ang susunod na closing date. Nagsisimula siyang malungkot dahil alam niyang hindi niya kayang gastusin ang lahat, ngunit sinabihan siya ni Liana na huminahon, at sinabing maaari niya itong kausapin kung masama ang pakiramdam niya, ngunit alam niyang hinding-hindi niya mauunawaan ang pinagdadaanan niya. Sa palagay niya ay masama ang pakiramdam niya na nadurodge ng kanilang laro ang bullet mark, at hindi niya kakayanin ang tagumpay ng Project Oil Rig, kaya sinabihan siya nito na magpahinga, na sinasabing palaging nandyan ang kanyang team para suportahan siya. Nang marinig ito, napagtanto ni Pepeng na maaari niyang kunin ang ibang tao na gumastos ng pera para sa kanya, sa pag-aakalang nakikipaglaro sa kanya si Ricardo, at alam niyang nasa linya ang kanyang pagmamataas, kaya determinado siyang lumabas sa itaas.